Good morning po sa inyong lahat mga kamatyas. Bago tayo mag-analyze ng matinding naganap na laban nitong nakaraang World Chess Olympiad, ay bukas na ang start ng panibagong World Chess Olympiad sa Hungary, Budapest. At kahapon po ay lumipad na yung ating mga pambato sa men and women's team. At ito ang kanilang first round. Pakita ko sa inyo. Ayan o. Equatorial Guinea ang kalaban nating bansa. Sa board 1 lang naman medyo solid. FIDE Master at yung lower boards ay mababa na. No? Pero wag pa rin pakumpiyansa. At sa may pinakamataas na average rating ng team ay pinangungunahan ng USA 2757, India 2753, China 2724. At kung gusto niyo pong makita yung lineup, eto oh, Board 1 si Caruana, Board 2 si Wesley, Board 3 si Dominguez, Board 4 si Aronian, at alternate naman si Ray Robson. Ayan, wala si Nakamura. No? Iba pa rin pag nandyan si Nakamura. At sa India naman, ito po lineup nila. Erigaisi, Gukes, Pragnananda, Vijit, at Hari Krishna. Okay, mga solid oh. China, pinangungunahan ni Wei Yi. Ayan, nag-board 2 lang si world champion oh. Yu Yang Yi, board 3, Bushang Si, board 4, at ang kanilang alternate ay si Wang Yue. At sa Uzbekistan, ang defending champion, pinangungunahan pa rin syempre ni Abdusatorov, Sindarov, Yakubweb, Vakidov, yung dalawang Vakidov. Ayan po. Vokidov pala yung isa. Ayan. At Netherlands, pinangungunahan ni Giri. Dito naman sa Norway, sino line-up ng Norway? Magnus Carlsen syempre at si Sebastian Christiansen, Ariantari at hindi ko masyado kilala yung ibang GMs pero syempre GM pa rin yan, mabigat pa rin yan. So yan po no, ang top 10 mga kamatsas na team na may pinakamataas na average rating pag pinagsama-sama ang lahat ng rating ng lineup. Okay, sa women's po hindi ko pa makita eh. Dito kasi sa chess.com sa men's division pa lang yung may detalye. Pero later on po sa mga susunod nating videos, pasadahan din natin ang detalye ng sa women's division naman. At ngayon naman mga kamatsas ay ating i-analyze ang pinakamalakas na naging laro ng team champion sa board 1, Abdusatorov ng Uzbekistan kontra kay Fabiano Caruana ng USA. Matindi ito. Damang-dama ang pressure dito at talagang grabe ang energy na in-apply dito. Simulan natin. Ang ginawa ni Caruana nag D4. D5 si Abdusatorov, Bishop F4, London, at nag Knight F6, E3, C5, Knight F3, Knight C6, Knight BD2, kumapture sa D4, takes Bishop F5. Ayan po, no, sa mga nahihirapan sa London, sa puti. Ito ang isa sa mabisang panlaban sa London. Para siyang symmetrical London eh. No? Pareho lang eh. Oh. Bishop B5, nag Queen B6, C4, yun nga lang medyo lihis na sa normal na pattern ng London kasi ang London talaga ay kilala sa naka C3 lang. Pero dito nag C4. O, tingnan natin. Kumapture sa C4, nag A4, depensa muna sa bishop and next move na ay knight takes C4 pero nag bishop D3. Ayaw munang basta-basta makuha yung C4. Nag knight E5, ang gulo pala ng linya, no? Kaya ito yung napili ko mga kamatsas kasi mismong ako naguguluhan dito sa napaka-complex ng laban nila. Nag E6. Ayan. Pero paglilinaw lang mga kamatsas, ano mangyayari kung capturein ang pawn sa D4? Mag na knight takes C6. Okay? Lamang kagad ang puti. Pag kinapture, syempre bishop takes king D8 and bishop E3. Threat muna sa queen bago capturein yung rook sa A8. At kung ang gawin naman po ay bishop ang capturein, mag G3 muna. I-threat muna ang reyna, aalis, at may knight D4 na. Ayun, check, kuha ang queen. Okay? Para at least maunawaan natin bakit may mga bitin-bitin hindi naman kinapture. Kaya ang ginawa dito ni Abdu ay nag E6 lang. Queen F3, dinagdagan ni Fabi ang atake, load sa C6. At yan na po ang lumalabas na novelty mga kamatsas kasi sa old line ang palagi ang ginagawa dito ay knight D takes C4. Yan ang palaging ginagawa dyan. Pero dito nag queen F3, novelty ang ginawa ni Fabi. Nag rook C8, dinagdagan ng depensa, kinapture na ang bishop, capture,
queen takes d3 at nag a6. Syempre para ma-neutralize yan. Pero nag knight c4 muna. Bishop b4 check. Bishop d2 capture. Queen takes d2 at nag queen c7. Kumapture, obligado, takes. And nag knight e3 para may depensa ang pawn g2. Ayan, dito po mga kamatyas, ang nakalagay sa evaluation bar ay slightly better for black kasi due to pawn structure. Kasi may isolated po ng puti eh. Kahit papaano, long-term target pa rin yan ng black na ipe-pressure talaga hanggang dulo. Nag-castle, knight e4, queen b4, and the rook fd8. Ayan na nga po ang naging problema dito ni Fabi. Knight d6 para ilalagay naman yung knight papunta sa b5 talagang para matarget yung isolated pawn. Nag-rook fd1, knight b5, nag-d5 na. Ayan, medyo parang nairita na dito si Fabi na kung aalagaan niya ng aalagaan ng kakadepensa, parang walang sense. So, ginawa niya nag-d5 at yan din naman ang tira ng computer engine. Napakaganda niyan. Capture and nag-knight f5, another good move. With the idea to play knight e7, triple. Nag-queen c5. Yan. At nag-queen h4. Dapat to queen f4, no? Yun nga lang medyo... Ang queen f4 kasi idea, ganun pa rin naman eh. Mag-queen g5 pa rin eh, no? Ano kaya pinagkaiba? Tingnan natin. Queen h4 kasi meron ding idea to play queen g5. At the same time, itong queen h4 may knight e7 pa na double na paparating. Nag-f6 at nag-queen g4. G6, knight d4. Ayun. Wala kasing mangyayari. Halimbawa mag-knight h6, ano ba mangyayari dyan? Magki-king f8 lang. At wala bang mga queen e6 dyan? Yung mga check-check doon ng mga panggulo-panggulo. Saka magki-king g7. At naka-threat, pag nag-knight g4, magro-rook c6. Ibig sabihin, sapat ang gagawin ng black dito kontra sa mga gagawing kalikot ng puti kung ganyan ang papasukin. Ano? So pag g6 pala, kaya pala nag-decide dito si Fabi na mag-knight d4, capture. Yun nga lang, one pawn down talaga siya. Hindi niya pa mabawi. King f7 para maproteksyonan yung mga pasok-pasok na square dyan. Nag-h4, mukhang babasag h5. At nag-queen b5, tineret ang pawn. Nag-rook e1. Ayan, threatening check. Sinalubong ng tore at lumipat, tineret ang pawn. Nag-rook c4. Ayun, nakipagsabayan na si Abdu. Pamwersang pampalitan yan. So, obligado, capturein. At nag-h5, gulo-gulo. Kinapture lang ni Abdu and nag-queen f4. So, yung mga ganitong position mga kamatyas, parang andali lang mapanood. Pero, ang totoo po niyan, sa actual, nakaka-pressure ito. Hindi rin biro ang black dito kasi unang-una may mga pasok-pasok, no? Dito natin mararamdaman yung kung paano ang Super GM mga likot at mag-create ng mga pressure. Queen C7 ang idea, mag-rook D7, ayun mangangalikot na naman ng mga check-check doon. Nag-rook E4, Queen C8, mga check-check sa dulo. Rook E8 at nag-Queen C7, Rook E4, Queen C8, nag-Queen B4. Nag-iba dito si Abdusattorov. Ang idea mukhang isasalubong ng palitan na naman. So kung check dito, pupunta lang sa H6, walang check doon kasi protected yung F8 square. So nag-King H2, Queen E7, nag-G3 at nag-H4. Nag-Queen G8 check, King H6, walang check at nag-King G2, ayun nag-F5. Okay, so sa mga ganitong pagkakataon mga kamatyas, huwag kayong basta-basta ka-capture ha. May check dyan, mabubulaga na lang matyas na yan. Okay, kaya ingat din. Pero F5 ang ginawa dito ni Abdu at bad move. Dapat daw tira ay Queen E8. Ayan oh, napaka-complex ng ganitong laban, ano? Kasi kahit lamang ng po ng black, hindi nakakasiguro eh. Kasi parang anytime magkamali ka ng isa, tagilid ka agad eh. So nag-F5 dito, nag-Queen C8, tineret, kumapture na, and kumapture. Ayun, grabe. Dapat daw ang tira Rook T7. Biruin nyo, ang hirap nang makita niyan. Ang gulo ng laban, no? Ang gulo ng laban. So, nag-Queen takes F5, Rook H4. Ang idea ay mag-Rook H2. Kinapture na. Pag ito pinang-capture, may check dito. So, King ang pinang-capture, Rook H5, threat sa Queen, check. Ayun, sinimplihan na lang mga kamatyas. Check, sinimplihan na lang. 2 pawns down lumabas dito. So, yun ang mabigat.
Kasi pag nag-sacrifice ka at biglang na-simplify papunta sa endgame, tagilid na. Ayun, no? Okay, so dito po ay nakatreat pa kasi yung pawn. So nag king e5, b5, rook c6 checking h5, f4, a5, gapang. O sabayan, rook and pawn. Bakit ayaw mag-push? Late na ba? Pumunta dyan. Check doon. A3, check, check, F6. Ayun, para may pamigil. Wala eh. 3 connected pass pawns versus isang pawn lang yan. So pag rook F2 po, ay nag-resign na dito si Fabiano Caruana. Ayan ang isa sa matinding ah, pinatunayan ni Abdul Satorov sa board 1 nang talunin niya ang top seed or board 1 player ng USA. So ngayong taon po na ito, sa palagay nyo mga kamatsas, makakaporma ba ang Uzbekistan ulit? Or tsamba lang ang pagka-champion nila nung nakaraan? Kaya ba nilang i-defend ngayon? Or ibang bola na ngayon ang gugulong? Ano sa palagay nyo mga kamatsas? Malakas din ang Team USA, di rin biro. Andyan si Wesley, andyan si Caruana. No? Malakas din ang India. Andyan si Gukesh, ang lalaban ng World Championship this December. So lapag nyo lang po sa comment section below kung ano yung mga opinion nyo, suggestions, no, na inyong mga nakikitang highlights sa mangyayaring World Chess Olympiad ngayon. So good luck Team Philippines, especially kay candidate Grandmaster Daniel Quezon and kay candidate Grandmaster Paulo Bersamina. Yan po ang mga malapit na nating maging Grandmaster na player. No, sana magkaroon tayo ng panibagong Grandmaster ulit. At muli po, sa darating din na September 23, magsisimula na po ang ating online training. So, posted po, nakapin sa comment section below ang details how to register and join sa ating nalalapit na online chess training. Si Coach Kamatsas I am Roderick Nava po ang magtuturo doon. Pili lang kayo ng inyong days, time schedule, at kung anong training level ang inyong papasukan. Okay po? Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.